Punta ako ng Balutesh kasi celebrate kami ng birthday ng friend namin. Advance birthday ni Terry. So, pupunta tayo doon. So, bago tayo pumunta doon, i-share ko muna kung anong mga agency yung magandang applyan. Kasi mas mura, di ba? Yun naman yung gusto natin, yung mas mura. Pero syempre, sigurado, legit din ang mga agency. So guys, alam nyo naman, di ba, yung agency ko is Jing. So, yung Jing, mga nasa 37k more or less yung magagastos. Pero yung binayad sa visa na $150 nire-refund naman pagdating dito pagdating dito, pag yung agency ko ha. So, yung equivalent ng ng $150 nung panahong nagbayad kami, nasa 7,500. Okay, more or less. So, binalik yun. So, yung yung nagastos namin sa agency, mga nasa 30k. Yun na yun. Pero, yung RAL, mas mahal sila guys, kaysa sa amin. Kasi yung nakausap ko, parang dalawa nang nakausap ko na RAL, parang mahigit 50k yung ginastos nila. So, mas mahal yung RAL kaysa sa Jing. Okay? Pero guys, meron pang mas murang mga agency, kagaya nung NIR. Ilan-ilan na din yung nakausap ko na NIR, yung kanilang agency. Tapos yung ginastos nila, less than 15,000 daw. Yun yung sabi, okay? Meron ding efficient, sabi hindi daw inabot ng 10, yung mga ganun ba. Pero, syempre, mas maigi na kayo pa din yung mag-inquire kung magkano talaga yung kinagastos or expenses ng isang agency. So, yung mga agencies na binabanggit ko guys, mga legit naman yan sila as of the moment, diba? Kasi nung ni-research ko sila, lalo na yung vlog ko about sa legit agencies for Romania, mga legit yun sila. Pero, syempre, hindi naman natin alam in the coming years kung ma-expired yung mga permit, yung mga ganun, diba? Yung mga lisensya nila. So, basta yung binibigay ko ng mga agencies ay mga legit yan sila. So, yun na nabanggit ko, yung NIR. Kung kayo ay taga Mindanao, particularly in Davao City, yung mga ganun, mga taga-lugar ko, sa Cotabato, meron sa Davao City guys na NIR para hindi na kayo pumunta ng Manila. Pupunta na lang kayo doon pag, let's say, aalis na kayo, yung departure na ba? Kasi yung iba ganun yung pagkakaalam ko sa mga aplikante nila. So, kaya ako ginawa ang content na ito guys kasi marami pa din yung nagtatanong about expenses. About anong agency, yung in-applyan, yung ganito, ganyan. Ayoko naman na ibigay yung agency ko lang, although legit nga, pero may mga agency kasi na mas mura kaysa sa agency ko. So, yung mga nandito na ng mga kababayan natin, please comment down below yung mga agencies niyo guys na feeling nyo mas mura kaysa sa agency ko. Kasi sabi ko nga, diba, nasa 37k yung ginastos namin sa Jing. So, paki-comment down below naman yung inyong mga agencies. Lalo na yung mga expenses na mas mura. Yung mga agency na may expenses na mas mura kaysa sa agency ko. Para matulungan naman natin yung ating mga kababayan na gustong pumunta dito. Although qualified sila, pero yung kanilang problema ay yung expenses. Kasi, alam niyo naman, sa hirap ng buhay, yung iba pumupunta ng Middle East kasi walang gagastusin. Diba? Pero pagdating ng Middle East, hindi lahat sinuswerte. Although marami akong kakilala na swerte sa amo. Mas maswerte pa nga daw sila sa amo nung nasa Middle East sila kesa nung nandito na sila sa Romania. Yun yung mga sinishare ng mga subscribers ko. Minsan pag nagkikita kami, minsan pag nagme-message sila sa akin, yung ganun. Pero mas madami talaga yung mga hindi sinuswerte or hindi pinapalad ng mga kababayan natin sa Middle East. So, yung mga nandito na sa Romania, please share naman yung mga agencies nyo na mas mura. Kasi may nagsasabi sa akin na, sis, yung ginastos ko sa ganitong agency, 10k lang. Yung ako naman dito sa ganito ganyan, less than 15k. So, gusto kong i-share nyo yung inyong agency. Okay? Paki-comment nyo yung mga agency ninyo dito guys, para makatulong tayo sa ating mga kababayan na gustong pumunta dito. Salamat! So, until now, nag-aabang pa din ako ng bus. Para mga almost 5 minutes na akong tumayo dito. Tumatayo pala. Wala pa ding bus. Okay? So, I will try my best na isama kayo dun sa
sa friend ko, sa friend namin, yung husband niya is Romanian. So, papakita ko yung place nila. Maganda kasi yung bahay nila is hindi apartment, as in bahay talaga. Nakatayo talaga sa may lupa, okay? So, dun sa mga single na papunta dito, malay ninyo, di ba? Dito nyo mahanap yung inyong mga true love. Pero doon naman sa mga double, double na kagaya ko, oh my God. Isipin nyo guys na pumunta kayo dito para sa pamilya, di ba? Yung iba kasi pagpunta dito, nakakalimutan na kung ano yung mga goal nila sa buhay. So, pumunta tayo dito na married. Okay? So, dapat uuwi tayo sa Pilipinas na ganun pa din, okay? Hindi tayo uuwi ng Pilipinas na single na tayo. Dahil may nakita tayo ibang kamingle dito sa Romania. So, wag ganun. Pero halimbawa yung partner nyo sa Pilipinas ang naiwan at siya yung gumawa ng katarantaduhan, o di ba? Why not? Why not? Coconut. Guys, sino na nakakita nung yung movie na The Mist? Kapapakita ko sa inyo yung The Mist. Paka-foggy, di ba? Hindi na makikita yung dun sa may unahan. O, tingnan nyo naman. Hindi nyo na mabasa yung hornback dun sa dulo. Yung poste na may hornback. Grabe yung fogs, guys. O, ayun yung building, di ba? Parang blurred na siya. Okay na! Nakalo ko na! Ay, alam mo, nakalimutan ko. Okay na! Wala, mga ano to pang... Dito na kami sa bahay ni Terry. Ayan yung mga food. Sino tumatawag? Ay, yung aking hubby tumatawag. Wait Sam? lang. Ipad nga yan. Tagal naman itong patalas-tasan mo. Ganyan. Happy birthday to you. Happy birthday. Bakit ganito? So, hello guys. Second day of my vlog. Tingnan nyo naman yung kilay ko. Diba? Ano lang yan, yung tint. Pag i-wash mo siya mamaya, matatanggal din. So, matitira na lang yung medyo manipis na kilay. Okay? So, makikita nyo din yan mamaya. Anyways, ay tutuloy ko yung aking vlog na hindi natapos noong nakarang araw. Medyo makalat yung kusina kasi kaka-breakfast lang. So, tutuloy ko yung vlog ko about doon sa mga murang agencies na legit na pwedeng pag-applyan ng mga kababayan natin na gustong makatipid. Okay? Anyways, hindi ko naman talaga alam yung mga presyo ng bawat agency. So, ginawa ko yung content na to para matulungan tayo ng mga kababayan natin na nandito na sa Romania. Okay? So, yung mga nandito na sa Romania, alam ko na magbibigay sila ng ideas ng kanilang mga agencies, kung ano at magkano yung kanilang mga ginastos. So, sa mga nandito na gumastos ng mura, compare dun sa agency ko, please naman guys, comment down below your agency, okay? So, ito lang yung may tutulong natin sa mga kababayan natin na gustong pumunta din dito, na gustong makamura sa mga expenses. So, ayan na guys, tinanggal ko na yung aking tint, o diba? So, may natitira pa din. Manipis kasi yung kilay ko, so pinalagyan ko dito kay Mary, yung kasama ko. Yung papalit pala sa akin. So, yan. Medyo maganda na, di ba? So, back tayo sa topic. So, yun na nga yung mga nandito na sa Romania. Kayo nang bahala, okay? Na mag-share ng inyong mga agency. Sa mga nagtatanong, kung anong agency, yung agency ko po, kasi hanggang ngayon may mga nagtatanong pa din eh. So, dun sa mga nagtatanong hanggang ngayon kung ano yung agency ko, ang agency ko po ay Jing, okay? So, ang ginastos ko po ay nasa 37,000 more or less in peso. Syempre, hindi kasama dun yung mga fare, mga allowance, wala, hindi kasama dun. Yung mga binayad ko lang sa agency, medical, visa, etc., etc., okay? So, nasa 37,000 more or less in peso. Pero madami pa guys na mga agency
nandyan lang sa Pilipinas na mas mura. Okay? So, paki-watch yung vlog ko about legit agencies for Romania. Andun, meron akong 5 agencies na binigay. And then, meron din akong binigay na murang agency. Nakalimutan ko lang. Pero this time guys, ang may recommend ko ay yung NIR, tsaka yung Efficience. Kasi ang sabi dun sa NIR, parang 15,000 pesos lang siya. Okay? Yung Efficience daw, 10,000 pesos. Hindi ko lang sure kasi yung mga nakakausap ko, yung mga aplikante na nandito na. Okay? So, yun. Ginawa ko itong content na to, itong vlog na to ask help para dun sa mga nandito na sa Romania na mag-share ng kanilang mga agencies. Okay? At ng expenses natin, if possible. So, yun. Thank you so much guys for watching my video today. Kita-kita po tayo ulit next time.